Isang araw na yan, nakakabukas yung tubig mga Andre, no? Siguro hanggang bukas pa yan. Para ano, para malahati. Kalahati lang daw eh. Ngayon siguro mga 1/4 na yan, no? Ayan, no? Konti pa. Pagkatapos, magiging ice skating rink na yan mga Dre, no? Uwi na mga Dre. As usual, ang ating paboritong araw. Ay, oras pala, no? Walang tigil ang snow mga Dre, no? Mula kaninang umaga hanggang ngayon. Ang dugyot ng school eh. Ang dugyot sa loob pag ganito mga Dre, no? Pag walang tigil yung snow. Siyempre, labas-pasok yung mga tao, diba? Tapos may snow yung mga sapatos. Naku po, madulas. Madulas mga Dre, no? Kasi ano, makapal yung ano. Oh, it's slippery, yeah? Ito ang mahirap kasi nga, ano mga Dre, no? Parang slurry siya. Eto, madulas din sa kalsada to mga Dre, wari ko. Ayan. Okay na. Kanina maano mga Dre, no? Ang dulas eh. Napupuno kasi yung ano, yung kapit ng sapatos mo. Kaya nadudulas-dulas ka. Grocery day ngayon mga Dre. Mag-grocery tayo. Isang mahabang araw. Nakakatuwa talaga mga Dre pag busy. Talagang ano eh, naaaliw ako pag ganyang maraming ginagawa mga Dre, no? Kumpara sa ano lang, nakatunganga ka lang. Ang tagal ng oras eh. Eh pag marami kang ginagawa, nakakalibang. Pag tingin mo, uwian na, di ba? Oop! Nako po. Delegates. Kailangan kaladkad ang lakad mga Dre. Kakalad ka rin mo yung paa mo. Walastek. Hugas sa sakyan na naman. Pag sinabing Canada mga Dre, eto kasama to. Kaya asahanan nyo na. Pera na lang kung mapupunta kayo sa British Columbia, di ba? Pero kung nandito lang kayo sa ibang bahagi ng Canada mga Dre, it's part of the ano, it's part of the deal. Etong snow na to. Kaya pagpapasok sa umaga, mas maaga kang lalabas, maaga ka ng mga 10 or 15 minutes para malinis po pa yung sasakyan mo. Pag pauwi, wala na. Ano ka na, malilate ka na ng mga 5 to 10 minutes bago ka pa makaalis mga Dre, no? Maano pa to, madali pa to kasi nga, ano eh, kumbaga, light lang yung snow eh. Eh minsan yung ano, magpo-frozen, tutubtubin mo pa oh. Naaalangan ako, ito yung titingin ako sa dashboard, makikita kong ano, maintenance due soon. Nakakailang ba? Kasi nga mga Dre, ano, 15% na lang yung langis ko, no? Kailangan ko ng palitan ba? Kaninang umaga, paparada ako rito, gumaganon-ganon yung sasakyan ko. Parang ngayon, umaatras ako eh, sumasayaw yung sasakyan ko. Oh. Delegates. Baka may sale mga Dre, no? Kaya dito ulit tayo. Tagal-tagal na sila hindi nagsisale eh. Eh, nagdaan na yung mga holiday mga Dre, no? Kaya baka yung mga natira, i-sale na nila. Doon tayo sa mga tira-tira lang, di ba? Sayang din yun. Ayaw tumigil lang isto, pambera. Mamaya punta tayo sa Starbucks, meron Starbucks doon eh. Lamig. Ulit ng sasakyan na to, ayaw sumura ng kusa eh. Lamig.
Kamote. Bumili ng kamote. Iba yung kamote nila rito, mga dre, no? Ano yan? Bio. Anong tawag dyan? Yung organic, mga dre. Pati kamote, organic rito. Sa atin, di ba? Ordinaryo sa probinsya yung mga organic na kamote. Dito, special yun. Ang mahal nun. Bili tayo mahabang tinapay, mga dre, no? Garlic bread, oh. May ano? Anong meron to? Hindi siya yung ano lang, mga dre, no? Ano bang tawag doon? Baget. Hindi siya bagets eh. Parang ano na siya, matanda na siya. Hindi na bagets. Kunin ko na to, mga dre, mga naka-sale eh. Sirloin yata to eh. Hindi ko alam kung ano eh. Sirloin nga o sirloin nga eh. Nakalagay, sorloin. Pransi kasi eh. Wala na pala akong mantika. Lastek, ang mahal ng girito, mga dre, no? Yung binibili ko sa ano, sa Costco, malaki. Ito, 21. Ito lang. Kailangan ko na naman puntang Costco pala dahil lang sa game, mga dre, no? Mas mura ron eh. 149 per pound. Hindi ganito yung binibili namin, mga dre, no? Pero masubukan nga to kung mas masarap to. Bibili sana ako ng mushroom. Kaya lang, mahal dito, mga dre, no? 2 balot, $5. Mas marami sa Putay eh. Baka pumunta ako ng Putay. Pero, o kaya Walmart kasi kailangan ko rin bumili ng mantika eh. Pupunta sana akong Starbucks. Kaya lang, eto pa lang, mga dre, no? 52 na. 52.37. Magkano yung kamote ko? Mura lang yung kamote. Parang, 8 lang, mga dre. Nung dami kong kamote binili, 8. Yung steak ang madami. Kasi nga, dapat ilan lang kukunin ko. Ganun din. Bibili rin ako sa susunod na araw eh. Diba? Dami-damihan ko na. Punta pa ba ako Starbucks? Gusto ko magkape. Gusto ko yung ano nila, mga dre, no? Caramel macchiato. Sige na, punta na nga ako. $3 din naman lang yata yun eh. Bilhin na natin. Dito lang pala sila Joby, mga dre, no? Doon lang banda. Malapit lang dito. Ayan, mga hotel yan, mga dre, no? Yung mga hotel dito malapit sa amin eh. Lami. Hindi pala lami. Lamig pala, lamig. Magluluto tayong steak, mga dre, tsaka mushroom. Yun ang ating menu ngayon. O nga pala, kulang yung nabanggit ko kagabi, mga dre, no? Yung ano, yung tungkol kay Pierre Puleb. Tutugisin niya raw yung ano, mga dre, no? Yung mga 30,000 na dapat, ano na kumbaga may deportation order na, mga dre, no? Kaya lang, ang problema, hindi mahagilap ngayon kung saan nagtatago. Hindi alam kung saan nahanapin. Kaya yun ang sinisilip niya rin kay ano, mga dre, no? Kay Trudeau. There are between 20,000 and 500,000 people in Canada illegally. 20,000 to 500,000. They don't know. And they say there could be more. Then we know that there are 30,000 people who've been ordered deported that have not left. We know that for sure. Trudeau has lost control of our immigration. How do you get control? I will take back control. First of all, we will track down the 30,000 people who've been ordered deported, and I will have them deported from this country. They've been ordered deported. These are people who are not eligible to be here. We will find them and we will deport them. Do you have the resources for that? We do. We just have to direct them to the front lines rather than the back office bureaucracies. Pati yung mga mga fraudulent na nagki-claim ng asylum, mga dre, no? Isa pa yon. Yung mga estudyante. Kaya wag niyo gagawin yung mga dre, no? Student tapos biglang magki-claim ng ano, di ba? Pag ng asylum o ng ano bang ibang tawag diyan, lagi ko nakakalimutan niya, mga dre, no? Secondly, we will have a rapid approach to treating these new and mostly false refugee claims. For example, I think we should signal that there will be what I call a first in,
last in, first out. So people who submit claims now because they're frankly international students who want to stay, they're not real refugees, they're not bad people, but they're using the refugee system to try and stay. We have to treat their case immediately so they know that it's not worth it. We have to secure the border so there's no more people coming in illegally and then staying the 14 days necessary in order to be eligible for a refugee application that can take years. We have to stop them from coming in. Can I have a small caramel macchiato? Small caramel. Yeah. That's it? That's it. Perfect. It's gonna be 544. Can I get your name, please? Romel. Romel? Yeah. Um, I guess you're a Filipino, no? Yeah. Borloloy. Nice name. Thank you. Sarap. Mahal lang talaga, no? Doble. Doble ba o triple ng ano? Ng kape sa Tim Hortons, mga dre, yung presyo. Sarap lang talaga yung caramel, oh. Nakakakilig. Nakakakilig. $5.44. Parang mas mahal dito kaysa sa Pinas. 200 na yun, mga dre, no? 200 kulang-kulang 20. Punta naman tayo sa Walmart, mga dre, no? Ganda ng kapaligiran, di ba? Pag may snow. Delikado lang yung ganyan, yung ganyang tuloy-tuloy na patak ng snow kasi tingnan nyo yung kalsada, mga dre, no? Ayan, no? Ayan yung ano eh. Mawawala yung traction mo dyan eh kasi papasok sa ano yan, sa mga gitla ng gulong mo. Kaya medyo madulas yung ano, dudulas yung gulong mo, mawawala ng kapit sa kalsada. Eto mga ano pala yan, mga dre, no? Mga bagong tayong ano lang yan. Bagong tayong ano, condominium. Oh. Mahal na rin yung mga yan. Wala ka na mabili rito ng ano. Mga mababa sa 200, 300. Parang 300 pataas na yan, mga dre. Dati 200 daw, meron ka mabibiling mga kondo eh. Ngayon wala na eh. 300 na pataas eh. 300, 400. Isang bedroom lang yun, ha? Narinig nyo ba yung istorya sa balita, mga dre, na kung saan yung mga estudyanteng galing India, hindi, mga PR pala na galing India na nag-apply ng citizenship is mga pinadeport. Kasi natuklasan po na nung pumasok sila dito sa Canada, nung sila yung mga estudyante pa, ang ginamit nilang acceptance letter nakakatakot to bulldozer eh. Sasayad pa sa akin eh. Ang ginamit nila mga acceptance letter, mga dre, mga peke. Imagine nakalusot sila dati gamit yung acceptance letter na peke hanggang na PR sila. Pero nung mag-apply na sila ng citizenship, dun na alaman na peke nga yung ginamit nila, nung estudyante pa lang sila, kaya pinadeport sila, mga dre, no. Mabait si Canada o masyado lang naging parang lenient, mga dre, no, maluwag at ano ba, naging pabaya. Sa bagay, marami ring nakinabang, mga dre, no. Kaya lang, sa panahon ngayon, talagang ano eh, hindi mo maiwasan na pumabor sa gagawing paghigpit ni Canada. Kasi nga, ramdam mo rin talaga, mga dre, no, kung anong nangyayari rito, di ba? Yung sa comment nga ni Ina, yung nasabi kong nadamay tayong mga Pilipino, mga dre, no. Actually, nadamay in a sense na sa paghihigpit ni Canada, nadamay ang maraming lahi, 'di ba, na apektuhan lahat. Imagine dati, mga dre, 'di ba, pagka-graduate mo ng study permit mo, pwede ka nang mag-apply ng ano eh, ng PGWP, 'di ba? Ngayon, hindi basta-basta kailangan mo pang mag-IELTS yata o kailangan mong mag-IELTS bago ka pa mag-enroll, 'di ba? Dati walang ganun, mga dre, no. Automatic makakapag-apply ka agad PGWP. Ngayon meron na. Nadamay tayo dahil sa dahil nga ron sa kaguluhang ginawa nung mga marami dito, mga dre, no. Yung mga rally, hindi nagbabayad sa mga bus, hindi nagbabayad sa train.
Ang kukulit kasi. Look at that. Parang imbes na mag-adjust sila, nagsama-sama sila. Kaya marami naman tayo gawin na natin kung anong ginagawa natin. Yan din yung sentimiento ni mga Dre, no? Ni Pierre Polibe, na yung iba kasi, kumbaga, nag-adapt naman sa Canada 'Di ba? Hindi nila dinala rito kung ano yung mga problema nila sa bansa nila. Sabi nga ni Polibe, 'di ba? Parang bukas naman yung Canada sa inyo. Pero wag niyo nang dalhin dito kung ano man yung gera niyo sa bansa niyo, 'di ba? Kung ano man yung kabulukan sa bansa niyo, wag niyo nang dalhin sa Canada. We welcome the people who come from places that have been afflicted by war as long as they leave the war behind. Mhm. And frankly, that was most people come here to get away from those things. So by getting back to a common sense of values and identity and reminding people that when they get here, they are Canadian first, Canada first. Gusto nila Canada pa mag-a-adjust para sa kanila, 'di ba? Tama ba 'yun? Buti na lang talaga yung mga Pilipino, mga Dre, no? Kahit pa paano yan, dyan tayo magaling, mga Dre, no? Makisama, makibagay, di ba? Kaya saludo sa inyo, mga kabayan, no? May lalabas akong merch, Proud Pinoy. Baka gusto nyo. Sa mga nagtatanong kay Jonathan, mga Dre, no? Sa tropa natin dito sa, sa pharmacy. Wala, namimiss ko nga rin yun, Hindi ko alam kung saan lumipat, Sabi niya, malapit daw siya rito sa bagong bukas na mall, sa Royal Mount, Dati, pumunta tayo rito, lagi nandito. Masaya, di ba? Tagal ko na hindi nakakausap si tropa. Wala, stek. Mas mahal to, mga Dre. 927, samantalang 400 grams lang. Eto, maganda rin pala gamitin to, mga Dre, no? Etong hindi pala, virgin naman to, Coconut oil lang, mga Dre, no? Huwag yung virgin. Kasi baka madaling masunog din yun, Yung mga Dre, olive oil, maganda lang daw sa salad. Pero pag pagpipirtuhan mo, hindi maganda kasi nag-o-oxidize. Yun ang sabi ng mga expert, mga Dre, no? Tingin ko na lang sa putay, mga Dre, no? Mahal na ito para sa 400 grams, Estabero lang mga tindero rito, mga Dre, no? Ay, hindi pala yung tindero, yung mga nag-aayos ng stock. Pag tinanong mo kung saan yung ganito, sasabihin sa'yo, hindi alam mo, kaya hanapin mo. Ilang beses na ako nagtanong dito, ilang beses na rin ako napahiya, Kaya hindi na ako nagtatanong, hinahanap ko na lang, mga Dre, no? Kahit matagalan ako. Natagpuan ko na, kung nasan yung mga oil, pero wala yata silang, mga Dre, no? Yung ghee o clarified butter. Bakit hindi ako gumagamit ng ganitong oil, mga Dre? Kasi isa rin daw yan sa mga nagkukos ng inflammation sa katawan natin. Yung mga seed oils, mga Dre, no? Kagaya ng rapeseed oil o kaya sunflower, canola. Kasi pag ininit daw yan, mga Dre, nag-o-oxidize. Kaya hindi nagiging maganda yung timpla niya na nakakasama sa katawan natin. Nagkukos ng inflammation sa mga joints. After 10 minutes ng paghahanap, mas mahal dito, mga Dre, 400 grams. Ayan, 13. Sa Walmart, magkano ba? 9? Grabe, di ba? Laki ng diferensya, Kaya, Costco talaga, mga Dre, walang ibang choice. Yun ang gagawin ko bukas. Hindi, sa weekend na siguro. Sa weekend na ako magpiprito. Bili na lang ako ng mushroom ngayon, mga Dre, no? Saan ba yung mushroom na binili ko nung nakaraan? 2. Pang sinampalukang manok, mga Dre. $15.85 para sa 2 mushroom tsaka 1 sitaw, mga Dre, no? So, nasa $70 din. Kasama na yung kape ko, mga Dre. Mahigit $70. Kasi, uy, ba't ang daming pulis? 1, 2, 3? Ano nangyari? Oh, 4.
Apat na. Mukhang may kaguluhan nangyari rito ah. Apat na pulis. May reklamo siguro. Baka ano mga dre, magnanakaw na naman dyan sa ano, sa mga tindahan dyan. Hindi naman nawawala yan. Laging ganyan eh. Kasi ayun nga yung style nila mga dre no. Catch and release. Paulit-ulit lang naman yung mga ano rito mga dre no. Yung mga anong tawag yan, yung shoplifter. Silat sila rin eh. Yung iba sinasadya pang ano mga dre no. Sinasadya bang magpahuli, especially pag winter. Kasi nga libre kain ka na, 'di ba? Tapos mainit pa yung tulugan mo. May allowance pa yata yung mga yan pag nakakulong eh. Kaya lang yung sistema nga rito, yung ganyan, huhulihin, tapos papakawalan, huhulihin, papakawalan. Kaya paulit-ulit lang mga dre, no? Naalala ko rito yung ano, no? Dati nung nandito pa nga ako sa plaza, yung mga kabataan, ang gagawin nila mga dre, no? Kukunin nila yung fire extinguisher. Hindi yung fire extinguisher na ordinaryo, yung powder, para sa mga ano, special na sunog yun mga dre, no? Akalain mo kukunin nila, tapos i-spray nila dun sa hallway, tapos magtatakbuhan, no? Ilang beses nang nahuli yon, wala namang ginagawa yung mga pulis mga dre, no? Pagsasabihan lang, tapos wala na, papauwiin na, ganun lang. Tapos susunod, ganun na naman. Gastos na naman mga dre, wala na naman akong mantika. Ngayon, ang aking ituturo sa inyong lulutuin ay pinanipis na steak at mushroom mga dre, no? Napakasarap niyan pag naluto. Simple lang gawin mga dre, no? Pero napakasarap. Ito saglit lang to mga dre dahil manipis, no? Mga 145 each side or mas mabilis pa. Hindi ko pala nilagyan ng asin to mga dre, no? Medyo pag sanay ka na mga dre, no? Pag magaling ka na magluto ng steak, pag dinanon mo alam mo kung hilaw pa eh. Katulad yan, hilaw pa yan mga dre, no? Pag sobrang lambot, hilaw pa yan. Nilalagyan ko nito mga dre, no? Nilalagyan kong konti nito. Konti lang, hindi ko nalalagyan ng asin. Butter lang, tsaka paminta. Pag matabang, pwede nyo lagyan ng asin. Kasi medyo matamis to. Noong isang araw, nilagyan ko ng konting ano suka para lang mabalanse yung tamis, hindi nakakasawa. Okay naman, naubos naman namin. Masarap naman, no? Butter. Paminta. Lagyan natin ng mamasitas. Konti lang mga dre, no? Pwedeng oyster sauce, no? Ano lang ito pampalasa lang, tsaka pampakulay Siguro mga 2 ganito lang. Tapos tikman nyo na lang, depende sa inyo mga dre, no? Sa akin, pag tumatamis, lagyan ko ng konting asim para ba hindi nakakasawa yung tamis. Nagsabaw mga dre, no? Nagtubig yung mushroom So ang gagawin ko dyan, papatuyuin ko yan mga dre, no? Yung parang tipong nagmamantikang adobo ang kulay niyan mamaya. Kita nyo mga dre, di ba? Parang maputla, no? Pag natuyo yan, medyo ano parang ganyan na rin yung kulay niyan. Kaya ang ginagawa ko, nilalagyan kong konting toyo. Kaya halos hindi na ako naglalagay ng asin. Yan, pampakulay lang yan mga dre, no? Tsaka pampadagdag alat na rin. Kung gusto nyo maglagay ng asin, sa huli na. Pag tuyo na yung sabaw, tikman nyo.
pag kulang pa sa lasa, tsaka nyo lagyan ng asin. Kasi ngayon, pag nilagyan nyo ng asin yan, matubig pa, pag natuyo, aalat na, di ba? Kaya mamaya na kayo maglagay ng asin. Pag sigurado na kayo sa lasa. Lagyan natin ng konting pinakurat, mga dreno. Karaniwan nilalagay ko, apple cider. Eh, wala na. Inubos na yung apple cider. Ito na lang. Isang kutsara. Eksperimento lang yan, mga dreno. Bago kayo maglagay ng suka, tikman nyo muna kung okay na sa inyo. Kung okay na sa inyo, huwag nyo lagyan ng suka. Okay. Higpit natin tong pinagmantikaan, no? Grabe, no? Talaga. Kung tama yung kapal, mga dre, kita nyo yung pagkaluto, di ba? Kung tama yung kapal, ha? Ayan, masarap, mga dre, no? Mali. Wala palang asin to, mga dre, no? Walang asin, walang paminta. Baka lang talaga siya. Kasi nga, may sausawan ako ng na mushroom. Okay? What's the rush? Who's calling? Who's calling? I won't ask for. Andre, no? Tama-tama lang pala yung steak natin, Andre, no? Kanina maputla, eh. Pero, ayun, no? Okay na okay din, di ba? Masyadong maliwanag. Eh, yan, no? Kamusta yung mushroom? Gaya ng dati? Ha? Mas okay. Kasi mas less ang ano, Ang? lasa. Okay. Nilagyan ko ng pinakurat. Kasi dati mas maalat eh. Kaya tansyahin nyo ng alat, mga Andre, no? Maglagay kayo ng pampalasa pag malapit nang matapos yung niluluto nyo. Kasi nga, mayroon ng barbecue sauce. Nilagyan kong konting toyo para medyo umitim. 'Di ba? Ngayon, kung matabang pa rin, tsaka kayo maglagay ng asin. At sabi ko nga sa inyo, kung sa palagay nyo, tama lang yung lasa sa inyo, kahit hindi na kayo maglagay ng suka. Pag may suka, nakakatanggal ng sawa, di ba? Sarap. Ano pala mga dano, nakita nyo ba? Mushroom natin, no? Ano na, sarsa na yung sabaw, mga dano, nagsarsa siya, sobrang lapot na. Nako po, ewan. Parang hindi rin ako nagda-diet pag ganito yung pagkain ko, mga dano.